dyan para yung tarnished reputation mo, medyo makarecover ka na konti. Sayang, abogada ka pa naman. Yun na lang gawin mo. Buti pa, magpitiw ka na lang. Sumama ka na doon sa mga tao na naninindigan sa tunay na kalagayan ng bansa. At yung mga pinag-aralan mo sa College of Law, huwag mong kalilimutan kahit saan ka makarating, sapagkat ang integridad ng isang abogado ay umayakap sa kanya at dinadala siya kahit sa panig ng mundo siya pumunta. Pag ang reputasyon mo bilang abogado ay masama, kahit saan ka pumunta, masama na yan. Pinag-uusapan ka ng circuit. Hindi po ba? Yan ang ang mensahe ko sa mga mensahe niyang pinagtatanggol niya ang mali at iligal. Ayan, maraming salamat po, Atty. Sal. Samantala, walang karapatang magsalita tungkol sa pagkakaroon ng dignidad at pagiging disente. Yan ang matinding banat ni VP Sara Duterte kina Representative Zia Lonto, Adyong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adyong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adyong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato diri sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga illegal na aktibidad ng China sa Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Isa po ni si Ortega, mura po ni siya o si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupod na siya si Adyong. Produkto sa warlordism tingin sa ato ang nasod. So, angay niya nga mo-adapt po o deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang background. Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang Pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, kay Ortega, hindi pa obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung ngano atakihon man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako sama na sa 20 ang bugas. Don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan po, attorney, medyo maanghang ang salita ni Vice. Ano po masabi ninyo sa dalawang kongresistang yung produkto daw po ng warlordism? Tama yan sinasabi ni VP Sara dyan kay Congressman Adyong at kay Congressman Ortega. Alam mo, nangihinaing ako rito sa dalawa. Kasi mga bata pa, marunong, mahusay magpahayag sana.
Pero mali. Mga dispalingado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aaleluya si Presidente Duterte nung panahon ng administrasyong Duterte. Yan, dalawang yan, si Anjong sa si Ortega. Ha? Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Kaya nangihinayang ako. Maganda sana ang mga kinabukasan nito, pero pag ganyan kayo, walang mangyayari sa inyo. Ang tandaan ninyo, Congressman Ortega, kaibigan ko ang pinanggalingan mong lahi. Magagaling sila. Maganda. Huwag mong mantsahan ang lahing Ortega sa ginagawa mo ngayon. Ikaw rin. At yung, maganda rin. Yung, alam mo, kasama ko sa kabinete yung uncle mo. Yung ambassador. Ha? Pero mukhang ikaw ang napalayo. Nawala ka sa lahi ng may mga panindigan. Ha? Naging balat kayo ka. Naalala ko na naman tuloy yung balat kayo. alam mo Franco, Yes, pag yung balat kayo, tumatak na yan doon sa isang kumakandidato sa Senado. At tinutuliksa natin kasi bumagsak sa rating. Itong si Jaime, I'm referring to Jaime Marcos. Makinig ka, Jaime. Kaya para malaman mo kung bakit ayaw ko sa'yo kahit na in-endorse ka ni Inday Sara. At bakit marami pa rin ang ayaw maniwala sa'yo. So, bakit maniniwala kami sa'yo? Nagpapakita ka, una, di ba, kinokontra mo yung kapatid mo. Kinokontra mo. Pagkatapos, nagkandara pa ka na itaas ang kamay mo para maging kandidato senador ka sa alyansa. Pagkatapos, biglang nung makita mong delikado ng administrasyong alyansa, lumipat ka na naman. Madali sabi, naman ka sa dalawang ilog. Yan ang unang ayaw sa'yo. Pangalawa, pinapakita mo na Inday Sara ka, kahit anong mangyari. Hindi ka aalis sa kanya. O, anong ginawa mo? Nung inaresto si Pangulong Duterte sa Villamor Airways, yung kaibigan mong Inday Sara, hindi pinapasok. Anak ito, anak na, abogado pa. Si Bongo hindi rin pinapasok. Nasaan ka nun? Bakit wala kang imik? Bakit hindi ka nagsalita na laban sa ginawa ng iyong kapatid, laban sa gobyerno nito? Tumahimik ka. Nung makita mong bumabagsak ang rating mo, ayun, bigla ka nang lunsad ng Senate investigation. Wala namang kailangan tuklasin kasi alam na nating lahat. Oh. Another thing, kung bakit tayo sa iyo ng mga taong bayan, kaya bumagsak rating mo eh. Yung issue sa kapatid mo, lulong sa droga. Di ba? Ako, ibang posisyon po dyan. Diba? Sabi ko, aminin mo na lang. Anyway, hindi ka naman susukatin dyan. Pero itong sinasabi ng mga tao sa'yo, kaya ayaw maniwala sa'yo eh. Ikaw ay kapatid, mulat sa pool. Lumaki kayong pareho, pagkasama kayo. Kaya ikaw lang ang nakakaalam kung talagang drug addicted yung kapatid mo. Ibig nilang marinig sa iyong bibig. Totoo ba o hindi? Pero nanahimik ka rin. Hanggang ngayon ay tahimik ka. Paano ka paniniwalaan? Kaya kahit na in-endorse ka ni Inday Sara, marami ang ayaw bumoto sa iyo at tuloy-tuloy ang pagbagsak mo. Yan ang sinasabi natin. So, kaya may problema ka talaga. Kaya yung mga balat kayo talaga maniwala. Marami yung balat kayo. Maniwala kayo. Maraming user na sinasabi, ginagamit lang ang pangalang Duterte ng mga kandidato. Pero kung titignan mo ang mga record nila, nako, mga pangsarili lang. Ganon din. Ginagamit din yung pangalan ng Marcos bilang partido naman. Pero sa katotohanan, puro pangsarili lahat yan. Kaya nga hindi ba, kaya ako gusto ko talaga revolutionary government. Abolish na muna itong kongreso ng mga 6-10 taon para maayos natin itong bansang ito.
Okay, ako talagang halos wala na akong pag-asa dito sa ganitong kalakaran eh. Kailangan i-educate natin talaga buong Pilipino, as in buong Pilipino at libre dapat. Kung hindi, wala mangyayari sa atin. Correct. Yan, maraming salamat sa naging paliwanag niyo po, Attorney Sal. Samantala, nananatiling hamon para sa National Commission of Senior Citizens ang direktang pagtukoy sa mga biktima ng karahasan laban sa mga nakatatanda. Ito'y dahil sa kadalasang nangyayari raw ito ng palihim. Sa harap nito'y inilatag ng komisyon ang kanilang mga hakbang para matulungan ang mga biktima ng pang-aabuso. Ang buong detalye ng balita mula kay Creseline Catarong. Sa isang bansang kilala sa mataas na paggalang at pagmamahal sa mga nakatatanda, isang mapait na realidad ang kinumpirma ng National Commission of Senior Citizens o NCSC. May mga senior citizens sa Pilipinas na tahimik na nagdurusa. Ayon kay Dr. Mary Jean Noreche, Officer in Charge at Commission Member 4 ng NCSC, tila may takip ang bibig ng lipunan pagdating sa usapin ng karahasan sa senior citizens, isang silent disease na matagal nang umiiral ngunit madalang pag-usapan. Alam mo, that's Senior very citizens. funny kasi kung titingnan mo, culturally speaking, mahal natin ang mga nakatatanda. So we become very silent about it. So it's a silent disease in the society na gusto nating ma-address. So we want that out in the open. So Nanguna si Go sa senatorial race sa pagtanggap ng 59% suporta mula sa mga respondent. Tumaas ito ng 2 puntos mula sa 57% sa naunang survey noong Abril 11 hanggang 15. Patunay na nagtitiwala ang taong bayan sa kanyang mga advokasya at serbisyo. Kasabay ng kanyang tagumpay sa survey, iginit ni Go ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga kaalyadong lingkod bayan sa Senado para mas mapabilis at maisakatuparan ang mga programang makatao at makamasa. Kaya't nananawagan siya ng buong suporta para sa Duterte, ang 10 kandidato na anyay may tunay na malasakit sa mga ordinaryong Pilipino. Ito sina number 10 sa balota, Jimmy Pondok, number 22 sa balota, Bato de la Rosa, number 28, Bongo, number 30, J.D. Hinlo, number 34, Raul Lambino, number 38, Rodante Marcoleta, number 42, Doc Marites Mata, number 53, Pastor Apollo Sikibuloy, number 56, Attorney Vic Rodriguez, number 58, Philip Salvador. Binigyan din ni Go na ang pagkapanalo ng Duterte ay magbibigay daan sa pagpapatuloy ng mga programang tumutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, mula sa serbisyo medikal at abot-kayang bilihin hanggang sa sapat na pagkain at disente at matatag na hanap buhay. Ayon kay Go, ang pagkakaisa ng taong bayan sa likod ng Duterte ay isa raw mahalagang hakbang tungo sa mas matatag at mas maayos na serbisyo publiko na tunay na ramdam sa mga komunidad sa buong bansa. Sa mga survey mula sa Pulse Asia, Archipelago Analytics at Tangier, pinapakita rin ang balawakang suporta ng publiko kay Go. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan po, Attorney Sal, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Ay, hindi na tayo nagtataka kung bakit number 1 yan si Bongo. In fact, I was even surprised na hindi siya nag-number 1 nung unang siya tumakbo 6 years ago. Yes. Talaga namang yung taong yan, maaasahan mo yan. Hindi siya magaling magsalita ng mga orador, pero ang kakulangan niya sa pagiging orador, pinupuno niya sa trabaho. Yes. Walang ingay. Kaya mahal yan ng mga gobernador, mga mayor, mga kongresista, senador. Kasi nung panahon ni Presidente Duterte, siya ang naging bridge. Siya ang naging tulay upang makarating lahat ng mga kailangan nila. O kaya hindi nila nakakalimutan niya si Bongo. Tahimik. Yan. Humble pa. Correct, si Mr. Malasakit. Sasagot sa telepono. Pag tinext mo, sumasagot. Pag hindi ka nakasagot, sigurado may stop, tatawagan ka, tapos tatawag din siya. Ganun siya kabilis. Kaya talagang maaasahan mo. Kaya hindi ako nagtataka na nagna-number 1 yan. Ngayon, yung kanyang panawagan na vote straight, natural lang yan. At mga katim niya yun. Pero tayo, gaya na sinabi ko na sa inyo, walang galang na, ako po ay
Duterte 5 lamang. -5 plus 2. At yung aking iboboto dahil sila ay nakapasa doon sa aking sariling panukatan. Number kong ilalagay. Hindi ko na ina-number 1 si Bongo kasi number 1 na yan. Pero ilalagay ko number 1 si Pastor Kibuloy. Kasi talaga namang itong taong ito. Nakita natin kanyang record. Hindi po totoo yung mga akusasyon sa kanya, yun nakaka-apekto sa kanya. Kaya hindi siya lumabas sa mga survey na mataas eh. Kaya ulitin natin, hindi po totoo mga akusasyon sa kanya na siya ay sex offender o marami siyang ginawang kalokohan. Hindi yung magkakaroon ng milyon-milyong tagasunod yan, maging membro ng KOJC kung hindi matino yan. Kaya tulungan nun natin. Ako na ang personal na kiusap sa inyo. Tulungan nun natin. Dagdagan pa natin. May 4 na araw pa naman tayo eh. Yan ang number 1 ko. Number 2 ko syempre si Bongo. Tapos number 3 natin si Bato de la Rosa. Ayan, maaasahan nyo rin yan. Matapang. Saka talagang makaduterte yan. Walang ano yan. Walang ang tawag doon. Walang pagbabalat kayo yan. Sino bang number 4 ko? Ito si Jimmy Bundok. Minimenos din nila yan. Kasi mga awit lang. Pero sa totoo lang, bagong abogado yan. Sa pagitan ng isang bagong abogado, bagong muka, at doon sa mga malalaking pangalan na naupo ng senador, o kaya mga senador, gusto na re-electionista, na ang kanila namang record ay may katiwalian o kaya walang mga paninindigan, dito na ako sa bata, ibundok, dyan ako. Sino nang sinusunod ko pang-5? Di sinusunod ko na si Philip, aking kapangalan, Salvador. Ito kasi si Philip, habang minimenos din sila, na daw alam, and so forth and so on. Pero itong taong ito, at least ito, between Philip Salvador and those who have served office using their office to enrich themselves. Ito wala akong nakita nung siya artista pa, nung kasikatan niya, na siya ng abuso bilang isang artista. O kaya, at saka isa pa, baka Duterte talaga ito. Walang kaduda-duda ito kasama ni, para silang Batman and Robin yan, yung Senador Bongo. Ngayon, meron akong dinagdag dahil yung mga pinili ko Yung pinili kong pang-anim ay si Willie Revillame. O yun, minimenos din yan, artista. Wala daw alam. At inaamin niya, wala alam. Pero again, between Willie Revillame at doon sa mga dating senador na mga walang paninindigan o sa mga ibang kandidato na mga tinanggal kung sila ay mga nakaupo pa at hindi naging senador pero mga may hawak ng kapangyarihan pero grabe ang kanilang mga katiwalian. Dito na ako kay Willie Revillame. Kasi itong tao ito, napag-alaman ko, nang hindi ko naman siya tinatanong, wala rin siya kinikwento sa akin. Marami pala itong tinutulungan nang hindi niya, walang publicity. Parang sinaw na doon, tulong ng tulong, nabulubi na. Dahil tulong siya ng tulong sa mga mahirap. Dito na lang ako. Hindi po ba? Sino naman yung isa? Si Camille Villar naman. Ito, ang pamilya mo ito, talagang ever since Baka Duterte ito, maraming mga ginawa ito na nasa dugo nila yung pagtulong. Saka isa pa, hindi ito isang mayaman, bilyonaryo, na nagkamal ng pera, kagaya ng mga tiwaling kongresista, tiwaling senador, tiwaling membro ng kabinete, o tiwaling kagaya nung dyan sa Marikina, na hindi maipaliwanag kung paano siya nagkamal ng mga mamahaling damit, mamahaling pulseras, mamahaling relos, mamahaling bag, mamahaling sapatos, mamahaling sasakyan. Dati lang naman siyang ordinaryong guro. Pagkatapos naging miyembro ng Kongreso, ayan. Ngayon, tumatakbo dyan sa amin sa bayan ng Marikina. Between these people, itong si Camille na batang-bata,
Saka ang lahi niya, yung kanyang kapatid na si Mark Villar, naging miyembro ng kabinete sa panahon ng Administrasyong Duterte. At nakita ho natin na magtrabaho, hindi lang yun. Alam niyo, ang gusto ko sa pamilyang ito, humble, hindi mayayabang, walang self-entitlement. Saka yung pagyaman nila, alam niyo ba na ang parents nito dating mga nagtitinda sa Divisoria ng isda? Doon sila yumaman kaya yun ang mga pinili ko, yung The Magnificent Seven. Ulitin ko sino? Kibuloy, Bongo, Bato, Bundok, Salvador, Revillame, at Villar. Yan po ang akin. Yung mga ibang kandidato, walang galang na, may kanya-kanya po tayong panuntunan. Hindi po nakapasa sa akin yun. Kasi meron akong alam na hindi nyo alam. Kaya tingnan nyo, kahit si Presidente Duterte, may in-endorse na iba. In-endorse niya yung dalawa na wala sa lado ng partido. Wala rin sa lado ng kabila. Pero sa kanyang panuntunan, yung dalawang yon pwede sa kanya. Pero yung kanyang anak, si Inday Sara, iba rin naman ang in-endorso. Makikita nyo, ako iba rin. Kasi nga, ganito yan, ang ating batayan yan. Meron tayong talino, meron tayong network ng mga kaibigan, kamag-anak, na pwede nating tanungin ng mga kakilala nila yung mga kandidato. Sino ba yan? Ano ba yan? Ano bang plataforma niyan? Ano bang record niyan? Saka kung nagbabasa tayo ng dyaryo, nanonood tayo sa mga telebisyon, balita, komentaryo, malalaman natin ang mga record niyan. Yung halimbawa, yung isang kandidato dyan, pinagmamagaling na siya matuwid. Ayaw niya ng irregular na, ayaw niya ng illegal. Kalaban daw siya ng kasamaan, ng kamalian. Pero tahimik siya. Tahimik dyan sa pagka-aresto kay Presidente Duterte. O sino ang tinutukoy ko? Si Ping Lacson. Kaibigan ko yan. Binoto ko noon yan. Ngayon, hindi ko siya buboto kasi nga, tahimik Anong ibig sabihin? Wala kang paninindigan. Pangalawa, yung sinulong niya yung una 22 billion paggawa ng isang building para lang opisinahan ng mga senador sus Maria Jose. Biro ko 22 billion, lumobo na ng 32 billion. Anong tawag mo yan? Di ba corruption yan? Para sa sarili mo? O kaya ayaw ko sa kanya. Meron pa mga iba dyan na di umano, Duterte. Mga yung na Duterte pero hindi makapagsalita, natatakot. Gaya niya itong si Tolentino. Kaya ayaw ko din yan. Kasama natin dati yan. Kaibigan, kasama sa kabinete. Pero sa halip na ipagtanggol, diniin pa. Itong ating Presidente Duterte, paano mo bubutuhan yan? Dito na lang ako sa 7. At least ito, alam ko, mga puso nito, mga takbo ng utak nito, sila may mga matatapat sa kanilang mga sinumpaan. At ang buhay nila, para sa akin, nakita ko, malilinis. O yan ang dahilan